Lesson 17, The Millennial Reign of Christ. Mga drawing ra gyapon ni mga igsoon. Pero at least doon na tayo idea kay ang mga kini nga mga drawing doon ay inspiration gikan sa gisulat sa pulong sa Dios. So mao na ma-imagine nila. Okay, ang unang picture kato dito mao to ang galingkod sa trono. Hari. Gitawag man Millennial Reign of Christ. So mao na ang paghari niya. Unya maghari gani maglingkod sa trono. Now karon wa na makayo hari gudron panagsala lang. Unya ang uban nga hari mga ceremonial na lang nga hari. Although girespitaan gyapon sa mga tao, pero ang hari nga atong mabasa sa Biblia kanang naapan niya ang tanang gahom kagahom sa pagkahari. So mao na ang gitawag nato dinhi og millennial reign of Christ as King, Master, Lord sa tanan. Unya kini murag kinaraan pa maghapon ni nga style sa pagkahari ba, murag ang appearance murag katupang karaan nga higayon mga 2,000 years ago. Now, I don't know kung unsa gyud iyang isinina, unsa gyud appearance ba sa panggobyerno sa atong Ginoo. Ang ato lang importante lang ato nga masabtan is nga inibalik niya inikahuman kuhaon niya ang panggobyerno sa kalibutan. Siya nay mangulo, siya ang labang pangulo. Kung unsa man ang pinakalabawng pangulo sa ubang mga nasod, mas labaw pa iya. Kay panalitan sa presidente sa Pilipinas, presidente ana, pero dinhi sa ato doon na may separation of powers, doon na may president, executive branch, doon na legislative branch, doon na judiciary branch. Kanya check and balances ta sila, pero sa dihang ang atong Ginoo mo'y maghari sa kalibutan, ang wa man na kinahanglan checks and balances kay ang mao na kinahanglan checks and balances tungod sa weakness ba sa tao. Unya ato man ang giila tungod sa pagkamakasala sa tao, pero sa dihang ang Ginoo nay mo maghari sa kalibutan, siya nay maggubot pangubot sa panggobyerno sa kalibutan. Wa man ay weakness ang Ginoo sa bisag unsa. Matarong man ang iyang paghari o panggobyerno, wa may kurakot. Unya sakto man ang iyang mga plano, sakto ang tumong. O so ang mga checks and balances para na sa mga tao tungod kay mga di man ta kasaligan o maggubot na ta sa gahom, pero ang atong Ginoo ingon nga anak sa Dios ug pinadala matarong nga Ginoo, matarong nga kasaligan sa tanang mga tao nga ang pagkamatarong mao'y ipatunhay. Okay, so di lang ko kasure og ingon ana bagyapon iyang appearance sa isinina. Pero ang hulagway nga makita na to karaan man nga hulagway. So mao na giduring diha. Kanay pod diri pa di ay, ang kaning diya, kaning usa, mga litrato, sa man kasakay magkabayo. O mo na akong giingon nga ang image na to, ang picture na to, ang gibutan sa Biblia, kinaraan pa ba? Ato bang, kining kabayo, di pa man po ni dugay nga nawala sa mga sundalo nga gigamit. Mga 100 years ago, gigamit pa matingali na mga 200 years ago, mao man ilang main mode of transport sa mga sundalo kana mag-away sila. Naapa man na mga pundok nila nga maorg na cavalry mo na ang ilaha kabayo karon lisod na kayo una-unaon lahi naman ron. So ang kana lang hulagway sa Biblia mo gidrawing diri unya asa man gikan in Revelation chapter 19 mugawas ang kasundaluhan gikas langit. If you read Revelation verse 19, mugawas ka sa dalawang gikas langit. Unya na may dakong gubat diha sa chapter 19 of Revelation, batok sa mga daotang pangulo din sa kalibutan nga nagpangulo. Pildihon dahil na nila. Unya ang giingon sa ending sa Revelation chapter 19, mao nga ang mananap, the beast ba?
Gitawag siya the beast sa Revelation and the false prophet. Oh, mo'y unang excuse me. Mo'y unang gidakop katong mga nagpangulo ba. Ang pangulo tap niya katong iyahang lieutenant nga murag religious ba. Mo'y unang gidakop unya din man sila dad-a. Wa man sila ibalhog og ordinaryo nga presuhan. Gingon sa ending sa Revelation chapter 19. Basahan na lang diha no. Mao nga adto sila gidiretso sila dito sa linaw nga kalayo or lake of fire. Ya later on matagbo na natong lake of fire when we talk about the final judgment. Ugma ka nga topic. Pero sa wa pa makasud ang uban ang katong the beast of Revelation and the false prophet mo'y unang nakasud hinuon dito. Sila mo'y unang occupant ato. Okay? So mao ni mga picture pero dunay kining disto nga ba? Mga mananap unya mga uban ani murag mga wild ra ba ni ang uban dili wild domesticated. Nay lion oh. Kuyaw kayo diya bata. Na magoy mga propesiya sa Old Testament nga dunay panahon nga moabot nga kining mga wild ba mahimo sila moamo unya pwede na ganig bata rin muda nila kanang gingon a little child shall lead them nya kinsa iyang ilid o kanang mga mananap nga mga wild ang atong panghuna-huna karon. Okay, so mo na mga hulagway mahitungod niining panahon na nga atong makita sa panahon sa paghari sa Ginoo diin kung nganong mahitabo na mahibaw ra niya ta kay mobasa ta aning bahin sa kasulatan kung nganong makahimo na siya ni. Okay, just some pictures that will give us an idea og unsay mga panghitabo. Matarong nga panggobyerno, balinawon o pinanguluhan sa atong Ginoo Kristo. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Okay? Ang atong gihisgutan last night, nakaapil tag hisgot sa rapture, kining coming of Jesus Christ. Doon ay gitawag na ito rapture. The rapture of the believers, which include the resurrection of those nga nangamatay na kang Kristo, mabanhaw sila balik. Unya, ukayab sila kay motagbo sa Ginoo. Unya, katong mga buhi pa pag abot sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo, palanglitan, kita buhi pa ta. Mausab atong mga lawas niya makayab ta unya makig-uban atong mga nangabanhaw aron tagbuo na to sila madungan tagtagbo sa Ginoo dito sa kanginan. Now, mo na gitawag na to the rapture of the believers. Now, the rapture of the believers will be followed by the visible return of Christ to earth together with the saints. Now, morning akong giingon ganina nga dunay mga kontrobersiya kung mahitabo ba ni diha dayon sa diha mutagbo ang mga believers in Christ, mutagbo niya sa kapunaw-punawan dito sa kahanginan. Unya inigtagbo nila mo balik ba sila dayon? Mo balik ba sila dayon nga muuban sa Ginoo nga mutunob na sa yuta. Doon na po'y uban og apil ko anang naa. Usually apil taan ang atong mga kasimbahanan mao nga dili pa mo balik dayon kay doon na pay gap nga some period of time. Okay, so dili na tayo isgutan na nga mahitong ng klase sa kontrobersiya. Ang ato lang nga tagbo ta sa Ginoo makiguban niya unya whether immediately or after a period of time, ang mahitabo mao nga sundan kini sa pagbalik ni Jesucristo nga kanang mutunog na siya sa yuta, mao ni giingon diri return of Christ to earth kay katong rapture o katong mutagbo ta sa Ginoo. We will meet the Lord in the air man ang gisgutan sa Biblia. We will meet the Lord in the air. So kini siya ang atong gisgutan ani nga mutunog si Kristo sa yuta. Unya kini makita sa tanan. Dili lang kay ang iyahang mga magtutuo o kanang mga believers lang, kundi makita na sa tanan. Now, I don't know kung unsaon gyud pagkakita sa tanan no. Kay
ang mga gipantag na ani nga ato siya mutunog dito dapit sa Israel ba, dito sa dapit sa Jerusalem. Mao nang importante kayo ang kasaysayan o ang kanang geography diha sa Jerusalem, kay mao na siya ang dapit ana mobalik ang Ginoo diha. Unya makita siya sa tanang mga tao sa kalibutan. Saan na pagkakita, no? Niyato higayon na siguro, wag din sila kahibaw. Saan yung kahano? Wapod sila naghula-huna nga kita diri sa Pilipinas, luyo bayata sa ilahang dapit so og lingin ang kalibutan ni adiri ang Ginoo mobalik unya kita ni adiri. Saan to pagkakita og kaniadto pa nga mga teknology ba, pero karon daghan mga teknology nga og naay manghitabo to sa luyo nga dapit sa kalibutan, ila man dayon ang i-live dayon pareha karon sa Facebook, sa YouTube, sa unsa pa nga mga technology, no? Ila man dayon ang i-news sa wala pa ang internet, TV, sa wala pa TV, radyo. Pero dili kayo mas nindot gidron ang sa una mudagan pa magpila ka minuto, at least 30 minutes, oras ba, usa pa ma-sit up tanan ang internet kay ang mga tao gud magdadanag cellphone ron. Di ba? Og nay mag-away diha sa imong tungod, imo dayong i-live, diretso na dayon na sa tibuok kalibutan within just a few seconds. So kining pagbalik sa Ginoo nga ingon nga visible, mura og karon murag di na kaayo lisod hunaon tungod sa teknolohiya. Sa TV, sa radyo kanang maminaw ang mga tao, especially sa internet nga o kaning sa mga smartphones nga o madugay-dugay pag yung Ginoo pila pa ka tuig ana namosamot na gini kaklaro sa mga tao kay ngano kanang mga CCTV kanang mga kamera nga daghang mga gobyerno ga kuan ana nagpamutang na ana sa mga iskina-iskina dali ra kuan na makita na dayon na siya. Okay, so it will be a visible return of Christ that can be seen all over the world. Unya, kinsa may kuyog niya, together with the saints, ang iyang mga katawhan, ang mga tinunan, apil na kita. Ubalik din sa yuta, unsa may buhaton niya inigbalik sa yuta, o iyang kuhaon ang mga panggobyerno din sa yuta. He will reign, maghari siya, or siya mo mangulo din sa kalibutan for 1,000 years. O sa kalibong katuig, mao ni gitawag na to og the millennial period or simply the millennium. Mao na ang title aning atong leksyon karong gabi is the millennial reign of Christ. Og atong binisayaon ang millennial is 1,000 years. So makaingon ta nga ang paghari ni Kristo dinhi sa kalibutan sulod sa usa ka libo ka tuig. Okay? Yung sama niya pagkuha sa mga panggobyerno sa kalibutan. Well, mao na ang giingon sa Revelation chapter 19. Basaha lang ng Revelation 19 kay kana nagisgot na gubat ang mga kasundaluhan sa kalibutan makigubat. Unya dayon motunga ang atong Ginoo. O pildihon sila tanan og mao tong atong gisgutan ganina nga dakpon tong nangulo katong the beast and the false prophet. Unya ilabay sila dito sa lake of fire. O sila mo yung na-occupy dito. Mauto sila. Chapter 19. Ang kining nahitabo nga paghari ni Kristo for 1,000 years, anha ni nato makita sa Revelation 20. Sunod sa 19:20, anha nato nababasa. This millennial or 1,000 year reign will bring the salvation of national Israel. This is the regrafting of the natural branches which were broken off, spoken of in Romans chapter 11. Sa diya, unsa kuno ni? Mao kuno ning panahon na nga maluwas ang national Israel. Sabay buti pasabot aning national Israel. Ang national Israel nagisgot sa mga kaliwat ni Abraham sa unod. Ug ibutang nato ug ato pang i-focus sa usa ka dapit, ingno nato nga ang nasod sa Israel mo ga-represent nila ron. Although daghang mga Hudiyo nagkatag sa tibuok kalibutan, pero doon na ilahang focal point diha ang nasod sa Israel. O niapilo na lang nato tong ubang mga Hudiyo nga nakatag pa sa tibuok kalibutan. Mahinomdom mo nga sa diha sa atong mga previous nga mga pagtuon sa Biblia like in the Gospel of Mark, nakita nato tong
mga sambingay sa Ginoo paghukom ba nga sila nga gi nahimong steward, no? Nahimong steward sa parasan or grape vineyard sa Ginoo, sa Dios. Imbis nga mohatag sila og abot sa tag-iya, ila naman hinuong gipatay ang anak sa tag-iya. So ingon ang Ginoo nga pulihan mo. Ingon ang unsay buhaton sa tag-iya, moabot siya unya pahawaon mo niya, pamatyon mo unya pulihan mo glain. Unsa may aktual nga nahitabo ana? Ang aktual nahitabo mao nga gipatay tuod sa mga kadagkuan sa ilang relihiyon si Jesucristo. Now, tinuod man na, di man na ingon nga nagdaog-daog ta sa mga Hudiyo ana. Ato lang gi-cite ang unsay nahitabo sa kasaysayan. Si Stephen bitaw, one of the first Christians sa Book of Acts, mao po na yung giwali. Inyong gipatay ang sulugoon sa Dios. O unsay nahitabo, nasuko ang mga Hudiyo niya, unya gipatay nila si Stephen. Nahimong unang martir sa early church. Pero tinuod man na, tungod kay gisalikway sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, mga leaders nila, kung naapil na ang tibuok nasod, gisalikway nila ang Mesiyas sa iyang unang pag-anhi, kung sa may nahitabo. Gisigi paghihapon walis mga Hudiyo, pero in the end, nagkabulag ra gihapon. Unya, more and more, mga dili Hudiyo na ang nahimong mga membro sa Christian Church. Mao na giingon sa Ginoo nga ihatag niglain katong mga wala tugyani ani, ang gitugyanan ani katubang mga kaliwat ni Abraham nga pisikal tong mga Hudiyo. Kaya ang wala tugani tugyani niini mao na nay mga manag-iya. So gihatag og lain, gihatag sa mga dili na mga Hudiyo. Pero diha kang Kristo, mga Kristohanon, mga Gentile Christian ba sa hubad pa sa Biblia sa una, mga Hintil. O sa bag-o pang hubad, mga dili Hudiyo, mao na. So sa nahitabo sa Book of Romans chapter 11, gi-explicar na ni Paul nga tungod sa ilahang pagkadili matinuohon ang pinaagi sa kahoy nga olive tree. Ingon si Apostol Paul, tungod kay ang kining olive tree nga natural gi-represent sa mga Hudiyo, tungod sa ilang pagkadili matinuohon, gibali or giputol ang mga sanga kay pulihan og laing sanga og mao tong mga Gentiles gipuli. So kinsay nakapahimulos? Dili tong mga natural, kundi katong mga gigrafted, no, gigraft ba, gisumpay nga wa tay labot na sumpay. Mao toy nakapahimulos. O sa kasaysayan sa simbahan, sa makatawhan sa Dios, so sa pagkamatay ni Jesus, na hinay-hinay o kaitsapwera ang mga Hudiyo, nga mga physical descendants ni Abraham. O dayon, hinay-hinay pong panaghan, hangtod nga there was a time nga I would suppose everybody was non-Jew or Gentile ba? Gentile ang mga naimembro sa simbahan. Niining mga, it's only siguro mga in the last 100 years or so nga doon na daghan-daghan nga nisod nga mga nahimong Kristohanon nga mga Hudiyo. And all during this time, sukad nga ang Ginoo nabanhaw, hangtod karon, almost everybody or majority, very, very overwhelming majority sa mga Kristohanon, dili mga Hudiyo, mga Gentile gikan ang kaliwat, dili mga kaliwat physically ni Abraham. So natinuod tong giingon sa Ginoo nga ilisdan mo lain, ihatag sa lain ang vineyard. Og ni Paul pa ang mga sanga gibali, gi-cut off, giputol, unya gisumpay tong mga Gentiles. No? Mao to giingon. In Romans 11 ato basahon. This is ang mahitabo nga naman tungod kay ang pagkasumpay sa mga Gentiles
dito sa kahoy nga olive tree nga mo'y gihimong analogy ni Paul. Lo, hangtod-hangtod ba to nga maitsapuira ang mga natural nga mga branch. Matod pa ni Paul, no, there comes a time nga if God can graft sa mga dili original, masumpay niya nga to sa kahoy. How much more ang mga original iyang iuli. So mao na argumento ni Paul in the book of Romans chapter 11. Unya, miingon siya nga ang mga Hudyo mapulihan sa mga Gentiles hangtod dunay hangtod the full number of the Gentiles masud na sa gingharian na wata kay balo og kanus ana ato nang gipaabot nga hapit na gitingali nya masangyawan na ang tanang kanasuran ang mga makristohanon nga gipili sa Ginoo nga masud maapil sa lawas ni Kristo, maapil sa church nga maapil na sila tanan, no? Sa ato pa tanan nga mga gipili sa Dios nga mga Gentiles makristohanon na mahimo na tinunan si Ginoo giingon diha until the full number of the Gentiles maluwas na, and then mahitabo ang sumpay og balik ni atong nabalik nga mga sanga. So mao nga ang mga natural branches nga mga katawhan nga mga physical descendants ni Abraham. Moabot ay higayon nga makabato na pud sila special nga relationship sa Ginoo. Og mao ni ang atong gipaabot inigbalik sa Ginoo after 1,000 years mao ni giingon diri or niining 1,000 year nga millennial period niini higayon na nga maghari atong Ginoo kini magdala sa kaluwasan sa national Israel. Mao na atong buti pasabot diha nga nasumpay og balik ang katong giitsapuira nga mga physical nga kaliwat ni Abraham. Isumpay og balik, maapil na sila sa pagkatuman sa hingpit sa saad sa Dios ngadto kang Abraham, no? Kay di man to mabaliwala ang katong naay pakigsaad sa Dios kang Abraham. This is the regrafting of the natural branches which were broken off. Kanang gisulti sa Romans chapter 11. Noong nang ato nabasahon ang 11 verse 26. Ang ending ni Paul, miingon siya, and so all Israel will be saved. Ang atong pagsabot ani, all Israel will be saved. Tanan nga mga katong kaliwat ni Abraham nga physical. Nga karon pila lang kabuok ang naluwas, very small minority sa tanan nila. Daghan kay mga Gentiles. Pero niinihigayon na managhan robot basig tanan hinoon pero mudaghan og maayo large majority of the unbelieving Jews maluwas. So naluwas ang physical descendant ni Abraham plus naapag yung nada ibutang natong nadas kahig nga mga non-physical descendant si Abraham nga mga spiritual children ni Abraham. Kini silang tanan maapil na ni sila sa tibuok nga Israel o moingon ang Biblia. And so all Israel, whether they are the physical Israel or whether they are the spiritual Israel, will be saved as it is written, the deliverer will come from Zion, he will turn godlessness away from Jacob, and this is my covenant with them when I take away their sins. When Christ returned to earth, mao na ang mahitabo during the millennial kingdom. When Christ returned to earth together with the saints, everyone will see him. Ato na nagisulti. Mao mo po nagisulti sa Revelation 1:7, diha man nato nakuha. Prophecy manigikan sa Old Testament. Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him. Kinsa maning nag-pierce niya. Itong mga Diyo, katong nagdugsak sa iyang kilid, mga Roman soldiers man to. Pero ang nag-instigate atong iyang kamatayon mao ang mga pangulo sa mga Diyo atong higayon na. And all the peoples of the earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. Daghan yun ay makakita. Ang uban mo yung, uy, siya man gyud ito. O mga kabig sila. Ang uban, di gyapon makabig, siya man di ito. Nga nung wa man to nato tiwasi, murag ana bang uban. The millennial kingdom is indicated in Revelation 20 ug mao ni ang atong basahon ron.
diha daghan man mga description with regard to this kingdom, pwede na itong makakuha to sa Old Testament, like katong litrato sa bata nga nagkuyog atong mga mananap, gikan man to sa Old Testament, pero wala specific ato nga diklaro ba nga during the millennial kingdom to, pero wa may lain atong kasudlan atong mga hulagwaya gawas aning panahon na. So ato ang description gyud sa millennial kingdom or 1,000 year reign of Jesus Christ on earth naa gyud diri sa Revelation 20. Diha ginato maklaro diha. Remember nga human ni sa gubat batok sa mga kasundaluhan sa mapintas nga mananap, the beast and the false prophet, human sa Revelation 19 mao ni 20. Ug unsa may nahitabo, gibanlod naman sa lake of fire katong duha. Og miingon ang Revelation 20, and I saw an angel, si John kini katong nagsulat sa Revelation, ingon siya, I saw an angel coming down out of heaven having the key to the abyss, or kini abyss mao ni kanang karaan pa nga translation, the bottomless pit, laom kayo o taghibaw asa kutob. Abyss ang translation din eh. He has a key to the abyss and holding in his hand a great chain, kadina. He seized the dragon, that ancient serpent who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. Human sa the beast and the false prophet, dihay anghel, naog, iyang gidakop si Satanas, og iyang gigapos ni ining kadina. Buto sa kadinahan na, special lang kadina. Nga hasta ang gamhanan nga espiritu, si Satanas magapos. Gigapos, how long? For 1,000 years. The length of time nga ang Ginoo magpakita siyang righteous kingdom din sa kalibutan. Gapuson. Aron dili na niya, aron di siya maka-influensya, di siya makagather o mga ahente sa kalibutan nga gapuson siya ang pangulo. So mao na nga mo reduce og maayo ang crime rate sa kalibutan, mo nang dunay kalinaw. O mao pud toy hinungdan ngano nga murag ma-domesticate ba, ibutang nato even the wild animals ninihigayon na kay wala na mga daotang espiritu nga magsurang-surang nila, no? Kunahon ta mga daotang espiritu di na kadang ingonana. Well, ibutang nato pagkaingon nga ang resulta sa sala tungod sa yawa o tungod sa batang espiritu ni resulta anang kagubot din sa kalibutan, apil na ng disorder in the natural world, in the animal world, in the plant world, apil na tanan, apil na disorder kay dili man lang tao, ang tao nakasala pero napagan ang tibuok kabuhatan nga gihimo sa Dios din sa kalibutan. Pero moabot ning higayon na kini gitawag natong millennial kingdom, walang gapuson ang yawa. Muna nga ma-minimize pagayo ang influensya din sa kalibutan. Muna nga dako kayo chance ang Ginoo nga makapatunhay sa iyahang righteous governance din sa kalibutan. Subo lang kay palandongon nga kung imong basahon human sa 1,000 years buhian si Satanas. Basaha ang Revelation 20, no? So may mahitabo, daghan lang gihapon iyahang mailad, daghan lang gihapon mo sunod mo nang ang uban sunod-sunod lang din is Ginoo kay mahadlok og ingon man gud ang Biblia nga he will roll with a rod of iron. Istrikto gyud kay ba? Basta istrikto. Murag magkinto ang mga tao ba? Pero og naay mo mangulo nila o na singal ani kaning i-attract sila nga mo rebelde, daghan gyapon di mo kuyog. Mao tay nahitabo sa Revelation 20. Mo na nga gigapos sa Satanas 1,000 years aron nga ma-minimize pagayo ang iyang evil influence. Unsay nahitabo ni Satanas? He threw him into the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. Og dinhi nato na kuha ning gitason nga 1,000 years. Dunay uban moingon nga
kuan na siya more or less na siya, or estimate na siya, or it just talks of a period of time, not exactly 1,000 years, siguro mga 300 years baka. Well, speculation na po na sa uban, pero ang ato lang is whether 1,000 years exactly or more or less ato na paaboton. Basta kaya gisulti diri sa Revelation chapter 20, 1,000 years. So, mo na atong gisulti pod. And that's where we get the word millennium or millennial kingdom, kay ang mili, ang kahulugan ng mili 1,000. So, a millennium is 1,000 years. Okay. There will be universal peace kay si Satanas gapuson. In Isaiah chapter 11 verse 9, mga other description in the Old Testament nga wa tay kasudlan ug asa mo isuod na to sa history ba except this period nga maghari ang Ginoo dinhi nga malinawon sa kalibutan. Nag-ingon 11:9, they will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Then Micah chapter 4 verse 3, ingon pod, he will judge between many peoples and will settle disputes for strong nations far and wide. They will beat their swords into plowshares, their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. Pero sa man mahitabo, wa may kasaysayan sa kalibutan nga mahitabo ni. Doon na mo trace sa history, sa kasaysayan sa kalibutan, mayon siya in all the history of the world, nalang siguro 20 katuig, 30 katuig ba nga malinawon gyud ang tibuok kalibutan, way gubat dito, way gubat diri ana. Mao ra gyud na out of the many thousands of years na ni-exist ang mga katawo sa kalibutan. Pero inig-abot aning higayon na si Kristo maghari ang description nga usa sa tumabasa nag-ingon ang ilang mga espada, espada kinaraan lagi nga hulagway kaniadto kay more than 2,000 years 2,500 years ago may gisulti naman eh. So ang ilahang hulagway kinaraan in terms of ancient armaments. So swords na magyapoy swords karon, pero kasagaran mga dekorasyon naman lang na mga bayonet gamit gyapon nagtuslok, pero kining sword sa una mo man ay mainstay nila sa ilang away. Pero sa may buhaton nila sa mga espada, ilang tunawon unya himuon nilang plowshares. Unsa man plowshares? Kanabang idaro ba? No? Kanang kabaw unya magdaro o na himuon ng idaro sa mga yuta. Agriculture ang padulngan sa military, no? Their spears, ang ilang mga bangkaw into pruning hooks. Unsa man pruning hooks? Mura man ni kanang magpulong sa mga kahoy. Aron mo nindot ang kahoy ba, mas mamunga pa gyud ana pulungan nila. So nahimo na agricultural ang mga military. Nindot pod kay sa kalibutan karon ang military perting dako gasto. Tingali dako paggasto sa mga Department of Agriculture sa mga nasod karon. Ang Department of Defense ana ug mga pulis, mga inana dako kay gasto. Ang budget dagko na dito. Nya agriculture gagmay ra. Nani gayunan ang mga military or nahimo na agricultural. Kay ilang mga budget padong na dito. Kay aron nga moabunda ang pagkaon sa mga tao. Kay wala may gubat. Ang yawa nga tig hulhog sa mga tao, dipriso naman. Unya stricto man ang Ginoo maghari, magkinto naman ang mga tao. Karon bitaw diri sa ato sa Pilipinas, musulti ang atong pangulo, magkinto man ang daghang mga tao. Daghan po noon nga mo sukwahay pod. Di yun siya ka-control pa. Kanang giingong corruption, kanang mga mga war on drugs o unsa pa mga butang. Mahuman na lang siguro ang iya pagka-presidente sa atong presidente karon. We wish him well. Ato siyang tabangan og kampo, pero bisan siya maingon man nga kay matabang ni kuan na in so many words. Ini panahon sa Ginoo atong makita kung sa gyud ka epektibo ang iya pamaagi, matarong istrikto alang sa pagkamatarong sa Dios. Mao nang higayon na nga maghari siya. Mao ni gingatawag na to righteous governance. It will be a time of righteous governance over the entire world, such as the world has not seen.
ug mao na nga maingon ta, reign King Jesus. Na ang Ginoo maghari na. Kay dinhi sa kalibutan karon, puli-puli ng mga panggobyerno, puli-puli. Puli-puli. Naay matarong-tarong gamay, naay po'y mga daotan. Di kita kasiguro kay ang mga tao nga nagpangulo na ilalo pa mangyapon sa makasasala nga mga pagkatao. Fallen, sinful human nature. Napadiha ang mga tendensiya. Ang mga nagdumala uban niya, ang mga under, maura gyapon. Nailalom gyapon sa pagpakasala. Mao na nga bigyan ma-eradicate ba ang korupsyon, ambot bisag unsa kahinlo bisag pag-asa kay napita tingali sa tibuok kalibutan. Naam gid gyapon. Kining higayon na maka-chance ang Ginoo pagpakita kung unsa ang sakto na righteous governance. Ang resulta kalinaw, ang resulta abunda sa mga tao. Ang resulta na di ta mahadlok. No? Di ta mahadlok kay ang crime incidents, ang rate sa crime incidents down pag-ayo. Mura nag-zero. Flat rate na zero. Na magyapon tingali mga maldito, muna nga magtago-tago ginagmaayo. Pero as a whole, ibutang na the most ideal government that can be established on earth. Bisan og naapay mga tao nga wala mausab pa ang mga kinaiya, at least na control og maayo. Dili pa man gud ni siya new heaven and new earth. In new heaven and new earth, ang description sa Bible ana, where righteousness dwells. Mao na description sa Bible. Gipuy-an na sa pagkamatarong. Karon, ninihigayon na kining gitawag na tog millennial reign of Christ, 1,000 year reign of Christ. Napaghihapon na sagol ng mga tao. Napaghihapon ang tago-tago ng mga mao man mahitabo gihapon. But napugnan og maayo. So, our Lord maggobyerno din mapakita niya kung the best that can be done with a world that is still naapay nabilin sa karaan nga kinabuhi o karaan nga kalibutan. Okay. Di nila takot tubo niya ugma maabot sa lain nga pagtulunan, final judgment, then ato tas new heaven and new earth. Mamugbo na lang tingali atong discussion diha. But ninihigayon na magpasalamat ta sa Ginoo. Magampo man ta sa mga panggobyerno nato ron di Pilipinas, katong sa Amerika, dito sa ubang nasod, sa China, Russia. Ato lang ampuan kay maapektuhan man ang daghang mga tao ana sa ilang panggobyerno. So magampo ta aron nga maminusan ang pag-adto sa mga tao, modaghan ang mga nindot nga mga masinati sa katawhan. Pero we realize nga naapag di gid sila makaabot sa ideal nga gikinahanglan. Ug mao na nga magampo ta nga moabot na og sayo og dali ang atong Ginoo kay aron siya na ang mo take over sa paggobyerno sa kalibutan ug unsay mahitabo. We will see what righteous government can do throughout the world. Kanindot niya ano. Pero nindot na siya, mas nindot pa gid ang musunod pa gid ana. Pero dinhi lang takot to. Arita sa paghari sa atong Ginoo dinhi sa kalibutan for 1,000 years, for a long period of time. Unsa may tuyo ana aron mapakita niya how righteous governments can be done. Pero in the end, it cannot di lang gyapon ma-eradicated ang kadautan sa mga tao na nagamot niya sa kasing-kasing hangtod nga mabag-o na gyud ang tanan. So duha na lang ka lesson na to